Magandang araw po sa ating lahat. Ito po, nandito po tayo sa um, kung pang ilang part na ba ito ng inyong review program. Pero ayan, nandito na tayo sa numerical ability na part. Okay, ng paghahanda sa pagiging lingkod bayan 3, Civil Service Examination Review Program po ng Smile Taytay Training Institute under po ng Local Government Unit of Taytay. So, ako nga po pala, si Sir Orvin Bautista. Ako po yung inyo pong lecturer or review master po para po sa numerical ability. So, dyan nga nakalagay pangatlong ano na namin 'to, pangatlong batch na namin. Okay? So, um, nitong mga nakaraang batch, nagtatagumpay naman tayo na ano, maitawid. Maitawid ba? Then, nagtatagumpay naman tayo na mga nakapagbigay ng knowledge, mahasa yung mga skills ng mga reviewers natin pagdating sa numerical ability. Lalo na, tanggap ko naman po na yung math, isa po yan sa mga pinakakinaayawan na part ng mga nagte-take ng civil service exam dahil sabi nga ni Sir Eric, isa daw to dun sa pinaka, ano ba, pumapatay daw ng pag-asa. Pero sana, pagkatapos ng review program natin, kahit papaano, dalawa lang naman yung gusto ko. Una, maging komportable tayo sa math in general. Okay? Paano ba natin ma-achieve yun? Through yung pangalawa, okay, na gusto kong ma-achieve, na sana mahasa ko nga yung skills ninyo and also your knowledge pagdating po sa math, okay? Sa mga pagsosolve na yan. Kaya I'll give you tips and tricks kung paano ba natin yan gagawin. Lalo na po, focus tayo on you answering the examination. Okay po? So, ang aasahan niyo po mula po sa ating review program ay combination po siya ng concepts. Tuturuan ko kayo ng mga concepts, turo ako yun ng strategies, and also will be solving problems, okay? Especially multiple choice types of problems or questions para po mahasa kayo, para ipapakita ko rin sa inyo paano ba si Sir mag-isip, paano ko ba sinosolve yung mga problems, okay? So, medyo weird lang po mag-isip si Sir, pero I hope makuha natin. Okay? Na tayo po ay magkaintindihan, hindi naman kailangan na sobrang magiging parehas tayo mag-isip after the review program. Okay? So, ayan, hindi pa tayo nagkikita-kita for now. Pero ayan, I hope I'll see you soon sa ating mga final coaching. Okay? So, ngayon, let's start na. So, yung ating po review program for numerical ability po is divided into three parts. Okay? So, merong binigay sa akin si Sir Eric na tatlong schedules yun. Okay? So, basically, I have to divide the whole topics ng numerical ability into three sets. Okay? So, syempre, kada set na yon hindi naman po isang video. Okay? So, siguro sa isang set, kailangan kasi natin na makabuo tayo ng 4 na oras. Okay? Mga ganyan yung tina-target ko mabuo natin. So, siguro, kada set may tatlong video doon. Okay? So, ayun po. So, for our first set of topics, eto siya. Numbers and mathematical symbols, parity rules and number theory, fundamental operations, divisibility rules, factorization and multiples, order of operations, at saka operations on integers. So, tingnan natin kung madadagdag ko sa per set yung operations on fractions. Okay? Pero yan, nonetheless, madagdag ko man siya dito or mapunta sa kabilang set, madidiscuss ko naman po. Okay po, ito po yung mga topics na sinasabi ko kay Sir Eric. Ito yung mga fundamentals. Bakit? Hindi kasi ito more on problem solving na agad. Pero ito yung mga bagay na kakailanganin ninyo para makapag-solve po kayo ng mga problems. Okay? So, ayan. So, before we start, ito yung lagi kong ginagawa. Okay? Pero kasi ngayon, tayo ay naka-asynchronous na eh. Okay? Dati kasi ito ginagawa ko synchronous para chat box yung papaganahin natin. Pero ngayon, dahil tayo naka-asynchronous na, gamit na lang tayo. Kunyari, sa inyo na lang, self-assessment na lang po. Okay, lista nyo yan. Kung ano man yung itatanong ko sa inyo, lista nyo lang yung sagot. Then, by the end of our 3 sets ng discussions, tatanungin ko kayo. Gusto nating malaman may nagbago ba dun sa sagot ninyo. Okay po. So, ayan. So, ano nga ba yung mga tanong na yon? So, first one, from 1 to 10, rate how much you like mathematics or numbers.
Gaano nyo ba kagusto yung math or yung numbers? Okay, kasi word na like. Okay? So, kung hindi makapag-decide, you may pause the video. Yun pala, throughout my discussion, may mga ganun po ako na kung saan i-ask ko kayo na i-pause yung video, i-ask ko kayo na to stop, or bahala kayo. Kasi I want you guys na maging interactive to kahit pa paano. Sir, paano siya interactive? Asynchronous tayo. Gusto ko kapag I request na mag-solve kayo, okay, bago nyo tingnan kung paano ko kinuha yung sagot or ano yung sagot dun sa tanong, solve muna kayo on your own. Okay? Paano natin siya gagawin? You pause the video para hindi kayo masyadong pressured sa oras. Okay? Kasi ngayon, binibuild up pa natin yung confidence ninyo, yung galing ninyo, yung skills ninyo. So, okay lang yon. Yung time pressure mayam, sa susunod na natin yung tatrabahuhin. Okay? So, ngayon, sana nasagot na to. Next! From 1 to 10, rate how good you are in mathematics naman. Kanina kasi, like. Yung iba kasi, hindi naman gusto yung math. Pero, they're born with it, na magaling talaga sila. Okay? So, gaano naman kayo kagaling sa math from 1 to 10? Okay po? And lastly, and the most important rating na gusto kong malaman from you guys, or gusto kong alam nyo sa sarili nyo. From 1 to 10, rate how willing you are to learn mathematics. Okay? So, para saan ba yung tatlong ratings na yan? Yung unang dalawa, gusto ko lang na malaman from you guys, sana. Okay? Pero kasi dahil nga asynchronous siya, kung may mga comment sections, na pwede kayong pag-commentan, may forum or what, comment kayo doon. Okay? Sabihin niyo, inutusan kayo ni Sir Arvin na i-comment kung gano'n nyo kagusto yung math or whatsoever. Okay? So, ayun. Bakit ba? Una, gano'n nyo ka-like, gano'n nyo kagusto yung math. So, para at least alam natin, alam nyo rin sa sarili ninyo, ano ba yung mindset ninyo in going with mathematics? Pag ba math yung pinag-uusapan, naiinis ba kayo agad or what? Doon natin yung malalaman. Pangalawa, how good you are sa numbers or sa mathematics. Para at least alam ko ano ba yung baseline natin ng skills ninyo. Okay? Gaano ba kayo kagaling sa math para at least, di ba, alam natin. And para din malaman ninyo, gumaling ba ako after akong turuan ni Sir Arvin or lalo akong pumurol sa math? Di ba? So, para at least alam natin kung may improvement or what. And then the last one, yung willingness naman ninyong matuto. Kasi una, it would be nonsense kung nandito kayo sa video ko, pero hindi kayo willing matuto. Kasi sayang lang yung magiging, yung pag-consume ninyo ng kuryente, yung pag-consume ninyo ng internet. Kung papanoorin nyo yung video ko, pero hindi naman pala kayo willing matuto. Okay? So, eto medyo may mga kuda ako dito, may mga sermon ako ng konti, may mga sinasabi ako na hindi pa about sa math. Kasi, review is, kailangan buo yung loob ninyo na kailangan ninyong mag-aral, na kailangan ninyong mag-review. Kung ngayon pa lang po, hindi po buo yung loob natin, medyo questionable po tayo. Okay? Sana ngayon pa lang buuin na natin. O, bago mo simulan tong video na to, magnilay-nilay ko muna 10 minutes lang. Gagawin ko ba to talaga o hindi? Eh sir, paano yung takot ako pero buo naman yung loob ko? Okay lang yun. You do it scared, you do it unprepared. Yung pagre-review na yan. And that's fine. Ang mahalaga gusto mong gawin. Okay? So, ayan. Enough of the pep talk na. Pero please, reviewees, sana ma-realize nyo yun sa sarili ninyo. Ha? Now, numbers and mathematics symbols. So, ito medyo basic lang naman to. Kasi bakit? Mahalaga po ito kasi sa mga susunod po na ating mga topic, nababanggit, nakikita, possible sa mismong exam, makikita nyo yung mga words na to or kung ano-ano man mula dito. Dapat alam nyo yung ibig sabihin. Okay po? Let's start with the different types of numbers. We have different types of numbers. Hindi lang yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang kung ilan man kaya mong bilangin. Okay? So, we have even numbers. Ano ba si even numbers? These are whole numbers exactly divisible by 2. Okay? Pag sinabing even numbers, kailangan pag divide by 2, kaya walang remainder, walang decimal point. Maliwanag?
Bakit kailangan i-discuss to? Kasi may mga tanong po nang hinahanap. How many even numbers? Okay, how many even numbers are there from 1 to 100? Ikaw, hindi mo naman alam kung ano yung even numbers. Paano mo ibibigay yung sagot? Okay? Next, odd numbers. Ito yung karibal ni even. So, pag sinabi namang odd, kung kay even, exactly divisible by 2, walang decimal point, walang fraction, walang remainder na natitira. Okay? Kay odd numbers naman, a whole number which is not exactly divisible by 2. Meaning, kapag dinivide mo by 2, okay, makukuha mo may remainder. Makukuha mo may decimal point. Even numbers. Ano ba si even numbers? Di ba nandiyan si... Wait lang po. Pag sinabi nating even numbers, yun nandiyan si 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Tama? Okay? Pag sinabi namang odd number, saan yan? Oh, it could be 1, could be 3, could be 5, could be 7, could be 9, could be 11, could be 13, and so on. Okay, bakit? Kasi kapag si 1, dinivide mo by 2, okay, ano lalabas? 0.5. Okay? Kasi hindi nga kayang hatiin. Kung technically, kung isa lang yan, hatiin mo sa dalawa, tigkalahati sila. Okay? So, not exactly divisible by 2. Okay? Kasi hindi naging whole number yung sagot. Okay po? Next, composite numbers. These are numbers naman having more than 2 factors. Okay? More than 2 meaning, kasi kapag factors ang pinag-uusapan, usually ang factors, 1 in itself. Kay prime numbers, ang factors lang nila ay 1 in itself. Okay? Pag sinabi natin composite number, maraming factors more than 2. Example, 4. Ano ba ang factors nito? Paano ba nakukuha si 4? Di ba 1 times 4? Kaya ang factors niya 1 and 4. Ano pa? Nandiyan pa si 2 times 2. So, ayan. Meron siyang more than 2 factors. 1, 4, and 2. Okay? O, pag si 3, for example, si 3. Ano ba ang factors ng 3? Ang factors ng 3 is 1 at 3 lang. 1 times 3 lang yan. Wala nang ibang number na pag dalawang number, pag pinag-multiply mo, 3 ang lalabas. Aside kay 1 and 3. Okay po? So, prime numbers po yung tawag dyan. Okay? Reminders. 1 is neither prime nor composite. Bakit hindi prime? Bakit hindi composite si 1? O, tandaan natin, balikan natin. Ang sabi sa composite, kailangan daw more than 2 factors. Sabi naman sa prime, kailangan may 2 factors siya. 1 in itself. Ano bang factors ni 1? Ang factors po ng 1 ay 1 lang. E di sir, 1 in itself. Eh, ang problema, yung itself na tinutukoy ay 1 din po. Kaya hindi po pwedeng sabihin na si 1 ay prime, hindi rin po pwedeng composite. So, neither siya. Okay? Next, 2 is the lowest and the only even prime number. Ito, tandaan natin to ha. 2 is the lowest and only even prime number. Okay? Kasi 'di ba, pag sinabing prime number, divisible by 2. So kung 4, automatic kasama si 2 sa factors niya. Kasama din yung 1 in itself. Oh, so tatlo agad 'yon. So hindi siya magiging prime number. Problema lang kay 2, ano ba factors nito? 1 and 2 lang. Okay? Yes, divisible siya by 2. Oo, kaya nga siya naging even eh. Pero kasama na kasi yung 2 dun sa 1 in itself. Wala nang iba pang factors na meron si 2. Kaya siya po ay even prime number. Okay po? Next, 9 naman daw ang lowest odd. Okay, lowest odd composite number. Kung si 2 ang lowest even prime number, si 9 naman ang lowest odd composite number. Meron din po tayong tinatawag na number system. Okay? Real number system or chart dito. Okay? So, kung kanina meron tayong even, may odd, may prime number, tsaka may composite numbers. Dito naman, number system naman po ito. So, dito, ang pinakataas niya, ay ang pinaka-general natin ay yung real numbers. Under ni real numbers, magiging dalawa.
si rational, tsaka si irrational. Then after ni rational, under ni rational, nandun si integer, nandun si whole number, at dun si natural number. Okay? So, uh, from very specific, which is a natural number, okay, to general, which is a real number. So, isa-isahin po natin yan. So, mula tayo dun sa specific, yung natural number, para papalaki tayo ng concept. So, si natural numbers, according to this one, natural numbers are also called counting numbers. So, pag sinabing counting numbers, ito yung mga ginagamit natin na numbers pag tayo po ay magbibilang. Di ba pag magbibilang tayo ng bata, we always start with 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, pag umabot ka na ng 100, bibigyan ka na ng premyo ng mama mo. Kasi ang layo na daw ng nabilang mo. Tapos, pag may Christmas party, may reunion, pagbibilangin ka ng mga tito mo. Di ba? So, ayan. Counting numbers are natural numbers. Eh, sir, bakit walang zero? Nung bata naman po tayo at sa pagbibilang, hindi naman po tayo nagsisimula sa zero. Okay? O, example, lutusan ka ng mama mo, bilangin mo lahat ng pinamili kong kangkong. Kung ilang leaves ang meron ng kangkong na yan. Simula ka ba, ay, ito, zero. May ganun ba? Di ba? Hindi. Bibilang ka, 1 agad. Okay? Kasi kung ano yung una mo makita, consider siya as 1. O, wala ka nakikita, 0 po muna, sir. Tapos, 0, wala pa. Tapos, lagay ka isa, 1. Parang, di ba, hindi naman natin siya ginagawa. Kasi, ang pagdadagdag po ng 0 ay wala kay natural numbers. Siya po ay nakay whole numbers pa po. Okay? Kasi si whole numbers po, pagsamahin mo yung 0, idagdag mo yung natural numbers. Basically, natural numbers, dagdagan mo ng 0, that would be your whole numbers na tinatawag. Okay? Whole numbers na po yung tawag doon. Next, pag si natural numbers, okay, or si whole number rather, whole number, dagdagan mo ng mga negative of the natural numbers. Okay? Dagdagan mo ng mga negative na numbers. That would be integers po. Okay? So, kung dito, mapansin ninyo, n represents natural number. Ito pong w represents whole number. Z represents integers. Actually, yung pagkakadrawing dyan, parang ganito yan, usually pag may kita natin. Dalawa po talaga yung linya dun sa may n. Sa w, ganun din po yan. Ganyan. Ganyan siya. Kung inaano, dalawa po talaga yung linya. Kay Z din, dito naman yung dalawa. Ayan. Okay? Para pag nakita niyo yung mga ganyan symbol na yung N, tapos may dalawa yung linya doon. Okay? So, kung saan ba yung dalawang linya tinuturo ko? Wait lang. Pointer. Ito. Yung dito po na part, nakita mo, dalawa yung linya dyan. Okay? Ibig sabihin, hindi lang po siya basta N. Ang tinutukoy po ay natural numbers. Dito na naman po, yan, dalawa yung linya dyan. Kay Z, dito naman yung dalawa. Yung kay Z po, minsan, ayan, tanggap naman po yung Z lang na yan. Yung iba po, ang gagawin nila, iba Z, tapos doble. Lalagyan nila ng positive sign sa taas. Ano ibig sabihin ng positive sign sa taas? Ibig sabihin po, positive integers lang po yung kasama. Okay? Yung iba naman, ayan, lalagyan ng negative sign sa taas. Ibig sabihin, negative integers lang po yung kasama. Sir, paano pag wala? E di lahat po. Okay? Ibig sabihin, positive, negative, pati yung 0 kasama. Okay? So, 0 po, wala po siyang sign. 0 is neither positive nor negative. Okay? Next one, rational numbers. So, tumataas na ulit tayo. Rational numbers, these are numbers that can be written in the form of P over Q, where Q is not equal to 0. So, ibig sabihin, yung lahat ng kayang isulat natin into fraction. Okay? So, dito Q. Sir, paano yan? Eh, di ba doon sa iba, dalawa-dalawa yung linya? So, kay Q po may ganyan. Tapos, ganyan siya. Okay? Medyo ganyan yung symbol. Alam nyo naman, si Sir Orvin, okay? Ay, ngayon ko lang po pala sasabihin. Pangit po talaga ako magsulat. Okay po, pasensya na po kung pangit po yung magiging sulat ko. Ha? So, ngayon pa lang po, humingi na po ako ng dispensa. Yung mga nag-review po last time, sana wala kayo ngayon kasi sana pumasa na kayo. Pero kung meron po dito na gusto ng second chance with the civil service examination, wala po nakakahiya doon. Okay? Pero
Sana alam mo na pangit talaga yung sulat ko. Okay? So, ayan po. Pasensya na po talaga. So, ayan. So, rational numbers po, nandyan si 1/2, si 3/4, si 6/5. Ang, di ba dahil nga kanina, ang discussion, wait lang, balik natin dito. Okay? Si natural numbers, under siya ng whole number. Meaning, lahat ng natural numbers, wait lang, palit tayo ng color ng ink. Si natural numbers po ay under ng whole number. Ibig sabihin, lahat ng kasama kay natural number ay part ng whole number. Kay whole number po, lahat ng kasama kay whole number kasama rin po kay integers. At lahat ng naka-integers ay kasama din po kay rational numbers. Ang lahat po ng rational numbers, pasok po kay real numbers. Okay? Ganun po yung relationship po nila. Kaya po dito, sa atin pong rational numbers, sir, sabi kasi, can be written in the form of P over Q. So, ibig sabihin po ba lahat lang ng fraction ang kasama kay rational numbers? Okay, technically po, yes. Pero tandaan, for example, you are given 5. Tandaan po natin that 5 is equal to 5 over 1. Parehas lang po ang 5 at 5 over 1. Kasi lahat po ng whole numbers ay may 1 po na denominator. Okay? So, ibig sabihin, yung 5 po is also considered as a rational number or yung mga whole number na yan, okay? Yan po ay part ng rational numbers. Kahit po yung mga okay, yung mga positive and negative, part po sila ng rational, okay? Yan, yung mga whole number, yung 0, kasama din po. So, kay irrational, ito nasa kabilang side kanina to, di ba? Wait lang, balikan natin para malinaw tayo. Si irrational ay ito po, nandito sa kabilang gilid. Itong kulay green po sa gilid, kung nakita nyo man po yung sinulat ko, ito. And pointer tayo. Ito po, si irrational. Ibig sabihin, si irrational po ay hindi kasama ni rational. Nakahiwalay po sila. Pero ang bumubuo sa real number ay combination po ng rational number at irrational number. Okay? Hindi lang under ni rational si irrational. Nasa kabilang side siya ng kwento. Okay po? So, ayan. So, ngayon, ano bang meron kay rational? Ay, kay irrational. Kung kay rational, ang sabi can be written in the form of P over Q where Q is not equal to 0. Bakit nga po pala? Wait lang. Bakit bawal maging 0 ang Q? Oh. P over Q where Q should not be equal to 0. Bakit? O sige, pause nyo kung hindi natin alam. Pag-isipang mabuti, bakit? Bakit nga ba bawal maging 0 yung denominator? Kasi po, pag naging 0 po yung denominator, magiging undefined po. Okay? If Q is 0, then P over Q is undefined. Okay? Undefined po yan. Hindi ko na lang masulat na maayos. Sorry na po. Okay? Kapag si Q po ay naging equal to 0, magiging undefined po yung sagot sa P over Q. Pagdating sa irrational, punta na tayo kay irrational Irrational numbers, these are numbers which are not rational and cannot be written in the form of P over Q. Ano ba ang example? Okay? So, ayan, kung mapapansin nyo, parehas naman sila ng symbol. Diba? Ganyan din yan. Q din yan. Nagkaroon lang nitong parang apostrophe sa taas. Okay? Ibig sabihin po niyan, okay, parang ano yan sa math, kapag may ganyan, not. Okay? Or complement. Ganon ang atake niyan. So, kung rational yung Q, pag nilagyan mo ng ganyan, not rational. Okay po? So, nandito ay si square root of 2. Ang square root of 2 po kasi, okay, pag kinuha natin yung square root of 2, hindi po yan perfect square. Okay? So, ano ba ang magiging sagot natin kapag binigyan ka ng square root of 2? So, pag binigyan ka po kasi ng square root of 2, ang magiging sagot mo po dyan ay napakalaking number. Ano bang sagot? Square root of 2 is equal to 1.41421356237. Okay? So, ayan. Continuous pa ngayon actually.
Okay po. Meron din tayo ditong pi. Ano ba tong pi? 'Di ba yung pi, ayan yung ano, 3.14, 9, 2, 6, 5, 5, 3. Tama ba? 5, 8, 9, 7, 9, 3. Actually, hindi pa yan tapos up until now. Hindi pa rin alam kung ano yung dulo. Okay? So, as of 2024 po, the longest value of pi, meron na siyang 105 trillion. Once again, 105 trillion ng decimal places. Okay po? Ganun nakadami, ganun nakahaba. Okay? So, ayan. Ano naman yung E? Yung E po ay Euler's number. Okay? Si E po may value po yan na ang ginagamit sa science madalas 2.7828. Okay, pero meron pa yan continuous. Okay po. So, square root of 3, hindi rin siya perfect square. Okay, kaya medyo mahaba-haba din po iyan. So, ayan. So, irrational numbers are non-terminating, non-repeating in nature. Pag sinabi po nating non-terminating, walang katapusan kasi hindi natatapos. Okay? Parang inayos ko lang yung pagkakasabi. Na pag non-repeating naman po, ibig sabihin, hindi po siya paulit-ulit. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na non-terminating pero repeating. Ano yung non-terminating pero repeating? For example, 1/3. Okay? Ano ba si 1/3 in decimal? That is 0.33333. Hanggang continuous po yan kung ilang 3333 yung gusto nyo. Okay po? So, ganun siya. So, ayun naman ay non-terminating pero repeating. Kaya po siya part ng rational. Pero ito pong irrational, kailangan po non-terminating, walang katapusan, non-repeating, hindi rin po pa ulit-ulit. Okay? So, ayan siya. So, ayan ulit yung ating real number system chart. So, para saan ba ba't dinidiscuss ni sir ito? You just have to familiarize yourselves with this once. Okay? Para at least kapag sinabi, hinanap sa problem, um, what, or hindi naman kasi directly tatanungin sa inyo what are integers, what are whole numbers, what are natural numbers. Hindi tatanungin sa inyo yan. Pero yung mga terms po kasi na yan will be used, okay, in problems. Okay? So, malaki advantage sa inyo kung alam nyo po yung pagkakaiba ng mga yan. Okay? Sino bang kalaban ni real number? Meron din po tayong tinatawag na imaginary number. Okay, imaginary numbers po, ito po yung I natin. Ano bang value ng I? That is a square root of -1. Okay? Kumbaga, yun yung kalaban ng ating real numbers po. Okay? So, let's continue na. So, sa mathematics symbols, basic lang naman to. Itong plus sign na to, okay, ayan, either plus, pwede rin siya maging positive sign kung paano gagamitin. Ayan, tuldok or yung X, ginagamit po yan to signify multiplication. Okay? Kung ano man po ang gamitin dyan, pwede. Ito, plus or minus sign. Okay? Pwede rin siyang positive, negative sign. Meron din tayong minus sign or the negative sign. We have the divide by. We also have this one which is greater than. We have this one which is less than. This one is greater than or equal to kasi meron po siyang underline sa ilalim. Kaya mayroong kaduktong na equal to or equal to. This one is less than or equal to. While this one, ayan, m and n represents any number. So, ayan, ratio of m to n or could also be written as a fraction which is m over n. Okay? So, we also have percent symbol. So, siguro naman familiar kayo dyan. Okay? So, ngayon, let's have a simple math drill. So, kasi gusto ko kahit papano, kahit tayo po ay recording, okay? Tayo man po ay asynchronous, gusto ko kahit paano you participate with my lecture, okay? So once again, ano gagawin natin pag may mga ganto, may mga pinapasagutan akong tanong, okay?
Kung gusto niyo pong sumabay ng pagsosolve, walang problema. Pero mas gusto ko, okay, and tingin ko mas makabuti sa inyo, kapag may mga ganitong tanong, ang gawin nyo, i-pause ninyo, you try to solve it on your own, okay? You try to solve it on your own, and then, tsaka nyo i-continue yung video, okay? So, kailangan kasi may effort po tayo with this one. So, first one. So, ang instruction natin, you identify which real number system the given number belongs to. Choose the best and most specific fit from the three options provided. First one, 5. Is it an irrational number, an integer, or a whole number? Okay? Ano kaya siya? Saan siya pinaka-fit? Okay, pipiliin natin syempre kung saan yung pinaka-specific. Okay? Most specific lagi ang pipiliin natin. So for this one, the correct answer is the whole number. Okay? Why? Sir, bakit hindi integer? Okay? Ito ay not so specific. Hindi siya sobrang specific. Saan ba unang lumabas si 5 as a number? Actually, kung mayroon ditong um kung mayroon po ditong counting numbers or natural numbers. Kung may natural numbers dito, mas ito yung sagot. Okay? Pero dahil sa choices, ang pinaka-specific na saan ba una siyang lumabas dito sa tatlong ito, kay irrational ito X talaga. Hindi natin to pwede maging sagot. Kasi 5 can be written in a form of a fraction. Okay? P over Q. Kaya rational yung 5. So dito, si whole number po kasi siya yung pinaka-specific and the most appropriate classification among the choices. Okay? Alam naman natin that it is a positive number din naman si 5. So part siya ng integer. Pero bago siya mapunta kay integer, dadaan mo na siya kay whole number. Next, square root of 7. Is it a rational number, an irrational number, or a natural number? Okay, you may pause the video. O, na-pause na ba? Pwede na ako magtuloy. Okay? So, ayan, feeling ko nakabalik na kayo. So, ngayon, 7 is an example of an irrational number. Bakit? Si square root of 7 po, it is not a perfect square. Hindi siya perfect square. So, therefore, pag ginamitan po natin yan ng calcu or ginamitan natin ng higher math para ma-solve yung exact or yung estimated value ng square root of 7, okay, it would be a non-terminating, non-repeating number. Okay? Next, negative 12. Is it a whole number, a natural number, or an integer? Okay, pause the video. Okay, for those na nakabalik na, the answer is letter C, that is an integer. Okay? Natural numbers, counting numbers lang to. Hindi kasama. Okay? Whole numbers, 0 plus natural number. Okay? So, hindi pa kasama doon yung mga negative. Next, 0.3333333333. Pag may nakita po tayo dito, ang tawag po nito ay ellipsis. Pag may nakita niya, ibig sabihin continuous lang yan or may kasunod pa. Okay, is that an integer, a rational number, or an irrational number? Okay, 0.3333333333 is an example of irrational numbers. Okay? Sir, bakit hindi integer? Kandaan po natin. Kay integer po na dito po ay whole numbers lang po plus negative. Okay? Whole numbers plus negative. Si irrational numbers naman, ito po ay mali. Hindi ito kasama sa sagot. Bakit? Kasi 0.3333 can also be written as 1/3. So, P over Q.
Okay? Si irrational number, ibig sabihin hindi kayang isulat as a fraction. Next, we have 0. Is 0 a natural number, a whole number, or an integer? Okay? You may pause the video kung hindi alam or gusto pa ng time to think about it. Okay? So, now, the answer for 0 is, that is a whole number. Okay? Sa natural number, ito X talaga to. Okay? Kasi kay natural number starts siya with 1 and then positive infinity. For integer naman, yes, kasama si 0 kay integer, pero nauna po siya kay whole number. Okay? Once again, say whole number po yung pinaka-specific and pinaka-accurate. Okay? Kasi kapag dating kay integer, okay, kasama din si negative. Okay po. So next, 3/4. Is 3/4 a integer, B rational numbers, or letter C an irrational number? Okay? So unang kakaltasin or tatanggalin si irrational kasi naka-fraction nga ito. Tama? Integer. Tanggal din. Wala namang fraction sa integers eh. Okay? So for rational numbers, could be written as P over Q. Okay? Si 0.34, si 3 over 4 po ay equal kay 0.75. Si 0.75 po is a terminating decimal. So, terminating decimal po, ibig sabihin siya po ay hindi irrational. Kasi kay irrational, tandaan, irrational number are non-terminating, non-repeating decimals. Next one, sorry, we have pi. Okay. So, is it a whole number, a rational number, or an irrational number? Okay. So, for this one, pi is an example of an irrational number. Okay? Because wala siyang exact fraction. Siya rin po ay example ng non-terminating and non-repeating decimal. And also, tinatawag din po natin siya na transcendental irrational number. Okay? So next. Next po natin na i-discuss sa araw po na ito would be the parity rules. Ano ba ang parity rules and number theory? So with parity rules, ito po yung nagsasabi if a number, parity rules, okay, it is a rule about even and odd, being an even and odd number. Okay, yan ang ano ni parity. Yan ang ano, even and odds. Even na lang, even and odd. Okay? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. So, bakit may number theory? Kasi you have to familiarize yourself with this one. Kasi, mamaya, papakataan ko kayo ng mga questions na hindi nyo naman talaga kailangan isolve ng buo. Makukuha nyo na yung sagot. Okay? Oh, ano ba ang parity rules pagdating sa addition and subtraction? So, dito, with addition and subtraction, madali lang po ito. Pag nag-a-add lang po kayo ng mga numbers, okay, na same, either same even or same odd, your answer will always be even numbers. Mag-add kayo ng dalawang even number, ang sagot dyan magiging even number. Mag-add kayo ng dalawang odd number, ang sagot po dyan ay even. Sir, paano pag subtraction? Ganun din po. Kaya nga makikita nyo dito ang symbol na ginamit natin, plus or minus sign. Okay? Kailan nagiging odd? Nagiging odd po kapag nag-add or nag-subtract ka ng isang even at ng isang odd. Okay? O, bigyan natin ng example. Example, we have 2,468 plus 7,932. Okay? This one is an even number. This one is another even number. So, we're expecting ang sagot niya ay magiging even din. O, let's try to add. 8 plus 2, 0. Carry 1. Okay? 1 plus 6, that's 7. Plus 3, 10.
carry 1. 1 plus 4, that's 5. Plus 9, that's 14, carry 1. 1 plus 2, that's 3, plus 7, that's 10. So we have 10,400. So 10,400 can be divided by 2. Therefore, that is an even number. Actually, if you are to determine only kung yung number ba even or odd, pwede namang yung dulo lang ang i-add mo. Kasi 8 plus 2, that's 10. Oh, 10 is an even number. Doon pa lang tapos na yung usapan. Tama? Let's have another. We have 8,624 plus, okay, or minus. Gawin natin minus para medyo iba. Minus 5,317. This one is an even number. Bakit siya even? Yung dulo, divisible by 2. 7, hindi siya divisible by 2, so that's an odd. Okay? 4 minus 7, that cannot be. Tama? So, baro tayo dito. Magiging 1 to, magiging 14 to. 14 minus 7, that's 7. 7 is an odd number. Okay? So, kung makikita nyo, oo nga, pag nag-even minus odd nga tayo, or yung isa even, yung isang odd, tapos nag-minus ka, ang sagot nga odd. Tama? O, continue natin. 1 minus 1, magiging 0. 86 minus 53, that would give you 33. Tama? So, we have 3,307. 3,307 is not divisible by 2, therefore, that is an odd number. Okay? So, ayan, mapapadali ito. Sir, paano namin malalaman? Tatanungin ba kami sa civil service kung yung magiging sagot doon sa dalawang number ay even or odd? Maliit po yung chance na yun yung magiging tanong ng civil service. Pero saan po ba natin to gagamitin? Pwede nyo yung gamitin with questions like this one. O, dito. Which of the following is the exact value of 4,562 plus 8,914 plus 12,348? So, choices. We have 25,821, B, 25,823, letter C, 25,824, or letter D, 25,825. Okay? Anong gagawin? Dalawang paraan ang ituturo ko sa inyo without you fully solving the problem itself, makuha natin yung sagot. First one, gamitin natin si parity rules. 4,562, that is an even number kasi it ends with 2. That is divisible by 2. 8,914, that is also an even number. It ends with 4 and 4 is divisible by 2. 12,348, that is also an even number. So, therefore, even plus even, anong sabi natin kanina? Ang magiging sagot ay even. Now, this even plus the other even dito, yung pangatlong even plus even pa din yung sagot. So, kapag inad pala itong tatlo, ang makukuha nating sagot should be an even number. Let's check. Sa lahat ba ng choices, ano lang dyan ang even? The only one na even na meron tayo dito is letter C. Ito lang ang even dyan. Bakit nag-end siya with 4? CA, it ends with 0. It ends with 1. Therefore, that is an odd number. 25,823, that ends with 3. That is an odd number as well. 25,825, that ends with 5. That is also an odd number. Okay? So, without us fully solving for the problem, we can already got the correct answer. Okay? Yun po yung isa sa gamit ng parity rules. Sir, ang tagal naman nung pagsasolve mo eh. Una po sa lahat, hindi nyo naman na ipapakita yung mga ginawa ko once you are answering the examination. Lahat po ng sinulat ko dyan, lahat ng ginawa ko dyan sa screen natin ngayon, gagawin nyo yan sa utak nyo lang. Okay? Kaya nga kailangan yung masterin yan. Kasi si sir, sa mga tinitake ko pong exam, pag ganyan yung tanong, hindi ko talaga yan sinosolve madalas. Sir, paano kung dalawa yung even? O, gawin natin for example. I-change natin, yung letter A gawin nating 6, for example.
Okay? O, change natin. Change the choices. Okay? So, yung A, gawin natin siyang 25,826. Okay? Gawin natin 25,826 just for the sake. Okay? Sir, dalawa na yung even. Ano pipiliin ko? Ganito ang gawin nyo. Kunin nyo yung ends, yung mga dulo lang. We have 2, 4, and 8. Ayan lang ang i-plus nyo. 2 plus 4, that's 6. Plus 8, that is 14. O, kunin mo tong dulo, tong 4. Etong 4, ayan siya, o. 'Di ba? O, ayan siya, ayan siya. Okay? So, hindi mo kailangan i-add lahat. Okay? Eh, sir, paano kung may dalawang 4? Iba lang yung ibang number. For example, yung isa 25,844. Sir, dalawa yung 4. That's the time na ang gagawin mo naman po, you get the last two digits. Oh, you get 62 plus 14 plus 48. Okay? Yan yung i-add nyo. Oh, sige, sama-sama tayong i-add kasi wala na akong pagsusulatan. Hindi ko na may ipapakita sa inyo kung paano siya i-add yung tatlo. What is, okay? What is 62 plus 14 plus 48? Okay? O, solve tayo. The answer would be 124. O, yung 24, last two digits kasi puro last two digits kinuha mo. So, last two digits din pagbabasihan mo. Andiyan din yung 24. Okay? So, ganun lang kadali. Hindi mo kailangan i-add lahat. Okay po? So, dun pa lang, nakukuha na natin yung sagot. Okay po? Next. Try to solve it in the fastest way you can. Find the difference. 874,195 minus 342,811. Okay, we have four different choices. 531,384, 531,385, 531,387, and 531,389. What would be the answer? Okay, sana naman nakuha na yung sagot. 8. Process ulit natin. 874,195, that is an odd number. 342,811, that is also an odd. If you are to add or subtract both odd numbers, that would get you an even answer. Tama? 531,384, this is an even. 385, that is an odd because it ends with 5. 531,387, that is also an odd because it ends with 7. 531,389, that is also an odd. So, the only even number sa choices is the letter A. So, di ba, nakuha mo na yung sagot without you fully solving kasi medyo mahaba yan. Okay? Let's have another one. Simplify. 5,678 minus 2,341 plus 1,112. We have 4,448, 4,449, 4,450, and 4,453. Umpisahan mo. Okay? Sa mga magpo-pause po ng video, kindly pause the video na. Okay? For those na nakatapos na. Paano ba gagawin? So, left to right po tayo kapag ganito. And, dahil sa addition and subtraction, dalawa-dalawa lang po muna, hindi po pwedeng sabay-sabay, ha? So, identify natin, this one is an even number, tama? This one is an odd number. And then, this one is an even number. So, let's start with the first two. Even, tsaka odd, would result into an odd number. Next, ito namang si even at yung si odd dito, this would result with an odd number.
Ano ba dito ang mga odd number? So, dito, meron tayong ito. This one, mali because it is an even number. 449, this one is an odd. 4450, so pag 0, that is considered as an even number. 4453, that is an odd number. Okay? So, meron tayong dalawang pinagpipilian, either 4449 or 4453. Paano malalaman? Kunin lang ulit natin yung last digit. Total, magkaiba naman yan. Si 9 tsaka si 3, magkaiba sila. So, we have 8 minus 1. 8 minus 1, that's 7. Plus 2, that would be 9. Itong 9 na to, okay, nandito siya. Okay? So, this one would be our answer. Okay? So, siguro naman, mas mahirap computein manually yung 5, 6, 7, 8 minus 2, 3, 4, 1 plus 1, 1, 1, 2 kesa i-identify kung even or odd yung pinag-uusapan. Okay? Oh. We also have we also have for multiplication. So, meron kay addition and subtraction, meron din kay multiplication. Ano namang ang rule dito? Kay multiplication po, if you have even, already the answer would be even. Kung papansinin, ito even and even ang sagot. Odd, yun nandito. Sorry. What's happening? Odd times odd will result to an odd. An even times an odd will be equal to an even. So, ang kay multiplication rule, kung kanina kay addition and subtraction, basta parehas automatic even ang sagot. Kay multiplication, if there is one one even, the answer is already even. Okay? Basta may isang even sa pinagmumultiply nyo, already even na po yung sagot. Okay? Example, binigyan ka even times even. For example, even times odd times odd times odd. Ang sagot pa rin po dyan ay even. Okay? Let's give you an example. Maliit na numbers. 2 times 3 times 5 times 3 ulit. What would be the answer? 2 times 3, that's 6. Times 5, that would be 30. Times 3, that would be 90. Okay? Oh. Tama po ba? Kung gusto nyo, jumble-jumblein nyo. 3 times 3, 9. 2 times 5, 10. 10. Tsaka 9. 10 times 9, 90. Okay? 90 is an even number. Okay? Kahit puro pa odd yung ibigay mo, basta magbigay ka lang ng nag-iisang even, ang sagot na po agad sa iyong katanungan would be, or sa multiplication na gagawin ninyo, is already even. Okay po? So, ganun siya dali. Let's have an example. Dito. What is the exact product of 739 times 481? Okay? So, pwede naman, ang gawin mo dito, multiply mo yan. Pero alam naman natin na mahaba-haba to. Tama ba? Try natin ha. 739 times 481. Dahil times 1 yan, sulat mo lang 739. Okay? 8 times 9, 72. Carry 7. 8 times 3, that's 24. 24 plus 7, that's 31. Carry 3. 8 times 7, 56. Plus 3, 59. 4 times 9, that would be 36. Carry 3. 4 times 3, 12. Plus 3, that's 15. Carry 1. 4 times 7, that's 28. Plus 1, 29. That would be 9, 5,
7 plus 1, 8 plus 6, 14. Carry 1. Tama ba? That would be 15. Carry 1. Ano ba to? Okay, 9. Okay, di ba mismo ako, hindi ko alam yung sinusulat ko. 1 plus 9, 10 plus 5, 15. Carry 1. So, 3. So, the answer is 355,459. Oh, this is the answer. Tama? Pero, okay, the first question yan, dahil kabado kayo nag-e-exam, magagawa ba natin siya ng maayos? Pangalawa, okay, some of you would solve it faster than I did. Some of you will solve it slower. And some of you, possible magkaroon ng mali along the way. Okay? Sa pagmumultiply. Lalo kasi 3 digits times 3 digits yan. Anong gagawin po natin? Oh, pwede ulit natin gamitin si parity rules. Si 739, that is an odd number. 481, that is also an odd number. Odd number times odd number is equal to an odd number. This one is an odd number. This one is an even number. This one is an even number. This one is an odd number. Students, kaya kanino ko pa pinapakita sa inyo yung pagka-cancel is because kapag may apat kang choices, 25% chance na tama ka. And we never settle for a 25% chance na tatama. Either you settle for 33.33% chance. Bakit siya 33.33% chance? Kasi ibig sabihin, tatlo lang pinagpipilian mo. Nabawas mo na yung isang maling sagot. Or, you settle for a 50-50 chance. Ibig sabihin, yung dalawa dun sa apat na choices, tinanggal mo na kasi sure ka na mali sila. Katulad nito. Itong letter B and letter D, tatanggalin na natin kasi sure tayo hindi yan ang sagot. Kasi even yan, hinahanap ko odd. So now, I am on a 50-50% chance na tatama ako. Why? Kasi ang choices ko, letter A and letter C. Tama? Okay? So, kahit pa manghula ka, dahil hindi mo ma-solve, kinakabahan ka talaga, hindi mo ma-solve, pero you now have A and C, you already have 50% chance na tatama ka. Okay? Pataasin pa natin. Siyempre gusto natin 100% chance na tatama ka. Katulad kanina, ginamit lang natin yung last digit sa addition and subtraction. Dito, pwede rin natin yung gamitin. We have here 9 and 1 as the last digit. 9 times 1, that would be equal to 9. Itong 9 na to ay ito. Ayan na naman siya. Nandyan siya. Nagpapakita siya. Okay? Kasi ito lang din naman yan. Di ba multiply natin tong 1 na to papunta dito sa 9 na to. So, nagdulot siya nito. Kung mapansin nyo, itong 9, bringing down lang naman natin yan sa ilalim eh. So, pwedeng kunin mo na lang. Okay? Oh. Sir, paano kung pareha silang 9 yung dulo? Then you deal with the last two digits. Yun yung pag-multiply nyo. Bakit? Kasi tingnan nyo. Okay? Sa last two digits, sa dito sa last two digits, sino lang bang involved? Ito lang oh, tsaka to, tsaka ito. Itong tatlong yung bilog na yan, binilugan ko. Sila lang yung involved. So, ibig sabihin, ang involved lang din ay itong last two digits ng larger number. Si 39 tsaka si 81 lang din po ang involved. Okay? Para makuha yung 59 na dulo. So, pwedeng yun lang din po yung gamitin po ninyo. Okay? So, ayan. Yan po ay mga techniques kasi yung iba, sobrang tagal kong mag-solve. Syempre, you're in an examination. We are training you to deal with the examination. So, yung mga ganyang tips and tricks natin, bibigay natin yan sa inyo. Okay? Bibigay natin yan sa inyo para, kasi ang goal naman natin, not for you to solve the whole thing. Our goal is for you to come up with the correct answer. Okay? That's the goal. That you come up with the correct answer. Hindi naman hihingi ng proctor or ng civil service commission yung solving ninyo at kapag wala kang solving, ay mali na agad yung magiging sagot mo doon sa number na wala kang solution. Wala naman silang ganon.
So now, I am training you to get the correct answer. Paano natin siya gagawin? Sa pinaka-efficient na paraan while maintaining the correctness of your answer. Okay? Another question. Evaluate the following expression. 2,468 times 1,357 times 9,111. Ang laki ng choices dito. Okay? Ang laki ng choices dito. Anong gagawin ko, sir? Okay? E di gamitin natin parity rules. Pag hindi umubra si parity rules, tsaka natin gamitan yung mga last digits. Kasi imagine niyo ang laki niya, no? 4 digits yan, multiply nyo. Si sir, para naman kami pinahihirapan. Hindi ko po kayo pinahihirapan. Actually, yeah, pinapihirapan ko kayo. Para pagdating sa pagdating sa examination, puputyo-putyoin nyo to, yung exam. Ayan ang sinasabi ko dun sa huling dalawang batch na nag-review. Bubugbugin ko kayo ngayon ng pagsosolve. Pero somehow, pagdating sa examination, magpapasalamat kayo na bugbog kayo dito kasi kakayanin nyo pagdating doon at papasa kayo. Okay? Misa kami estudyante dati. Oo, love na love ko yung student namin na yon, si nanay. Okay? Pag nagdi-discuss kami last time, ano yun, take notes lang siya ng take notes. Hindi siya makasabay, hindi niya kasi kaya. Nahihirapan talaga siya sa math. Take notes lang siya ng take notes, tapos pag uwi daw, inaaral niya. Tapos pag yung mga video, binabalikan niya kung paano ko daw in-explain. Tapos, nung lumabas yung exam, o konting kwento lang to ha, nung lumabas yung examination, sabi niya, nak, baka bagsak ako sa math or mababa ako sa math, nahatak lang nung iba yung ano. Lumabas yung grades nila, ito second batch to ha, lumabas yung grades nila, hindi math yung lowest niya. Hindi numerical ability yung lowest niya. Actually, 80 nga siya sa numerical ability. Okay? Some of you will say na hindi siya sobrang taas. Yes, hindi po siya sobrang taas. Pero from someone na hindi makasabay nung umpisa sa aming pagsosolve, tapos biglang nung exam, naka-80, sobrang proud ako kay nanay. Okay? So, tsaga-tsagain natin. Magagawa natin to. Kapit kamay lang tayo lahat. Okay? So, ngayon, balikan natin. 2468, that is an even number. 1357, that is an odd. 9111, that is an odd. Oh. Sabi ko sa inyo, pag multiplication, may isang even automatic. The answer is an even. Okay? Even yung kailangan natin. Oh, paano malalaman or even or odd? Sa dulo ka na lang tumingin. Ito 4. So this one is an even. 6, that is also an even. 7, that is an odd. 9, that is an odd. X na tayo dito. X ka rin dito. Now, you have 50% chance na tatama ka. Kasi odd, parehas even na yung pinagpipilian mo. A and B na lang yan. Now, let's have the last digits of the numbers. We have 8, 7, and 1. 8 times 7 times 1. Eh, ang 1, ito, tanggalin mo na. Bakit? Kasi any number multiplied by 1 will always be equal to itself lang yan. O 8 times 7, that would be equal to 56. Last digit, 6. O, asa ng 6? Eh, di ito. O, ayan lang siya. Ayan siya. Tama po? Oh, nakuha natin yung sagot. Kailangan ko ba yung multiply lahat? Hindi na. Kakatamad yan. Baka umubos yan ang papel nyo. Baka yung buong papel mo, yan lang nakasulat yung multiplication na tanong na yan. Okay po? So, I hope naiintindihan natin, ha? Next. Ito na, may mga X and Y. Alam ko naman, medyo ayaw nyo ng ganito. Okay? Pero analyze lang natin. Okay? So, sabi, if X is an even number, and y is an odd number, which expression results in an odd number? Next, unahin natin. If x is uneven, this one is uneven, this one is an odd. Even plus odd, that would be equal to an odd. Tama? Kasi even plus even, that would be equal to even. Odd plus odd, that would be equal to
uneven pa rin. Pero kapag magkaiba, even and odd, that would be equal to odd. Plus 1. O, ano magiging sagot? That is uneven. Bakit? Kapag ang odd, dinagdagan nyo ng isa, magiging even. Pag yung even, dinagdagan mo isa, magiging odd. Bakit? Example, yung 3. 3 is an odd number. Plus 1, that's 4. So, 4 is an even number. Tama? O, pag yung odd, dinagdagan mo ng isa, magiging even. Pag yung even naman, dinagdagan mo isa, magiging odd. O, example ng even, 2. 2 plus 1 is 3. 3 is an odd number. Tama? Okay. So, dito, hindi ito yung sagot. Okay po. Sa x and y, minultiply. Pag magkatabi po ang dalawang letra, that's multiplication. So, that would be, sorry. Si x ay even times an odd, that would be equal to an even. Kasi sabi natin, sa multiplication, may isang even. Okay? May isang even sa multiplication, automatic ang sagot ay even. So, hindi rin ito hinahanap. Oh, now, you're now on the 50% chance kasi dalawa na lang option mo. Oh. We have x, which is an even, plus an odd multiplied by 2. Okay, ano kaya magiging sagot? Oh, unahin natin yung 2 times odd. Si 2 po ay even. Tama ba? Si 2 po ay even. So, para siyang even times an odd. O, pag multiplication, may isang even, automatic na sagot is even. So, kung ito ay even plus even, that would be uneven as well. So, this one is, hindi rin siya ang sagot. So, alam na natin na ito ang sagot. Pero sige, try pa rin natin. O, 2, yung x ay even. So, 2 times even plus an odd. Yung 2 times even, so si 2 ay even yan. So, even times even, that would be even pa din. So, even, ito, plus an odd, that would be equal to an odd. Okay? So, this one is the correct answer. Ito lang yung nag-result sa odd. Okay? So, ayan po. Gamitan lang natin siya ng parity rules. Malalaman natin. Pwede rin naman, ano pa ang other way around? Pwede rin po gamitan natin siya ng lowest even and lowest odd number. Pero wag po sanang 1. Huwag sanang 1 yung gagamitin. Okay? Gamitan ng 2 and 3. So, for example, dun sa letter A, x plus y plus 1. Si x ay gawin natin 2. Si y gawin natin 3. So, 2 plus 3, that's 5 plus 1, that's 6. So, that would be even. Okay? Odd nga yung pinapahanap. O, letter B, x times y. So, 2 times 3, 6. So, even. So, x pa rin. So, sa letter C, si x magiging 2 plus 2 times 3. 2 times 3, that's 6. Tama? Plus 2, that's 8. So, even pa rin talaga. O, last one. Si 2 times even, so 2 times 2, 4. Plus odd, which is 3. So, 4 plus 3, that is 7. So, that's an odd number. Okay? So, the answer is letter D. Next one. If x is even and y is an odd, which of the following must be an even number? O, ano daw dito? Try nga natin. Mabilisan na lang to. Nasagot na natin to kanino. Kung natatandaan lang natin. Okay? The answer for this one is letter C. Bakit? O, x and y. X is even times odd. O, kapag multiplication, may isang even, automatic, the answer is even number. Okay? So, ayan lang yun. O, kailangan pa ba natin i-check yung iba? O, letter A, x plus y. So, that's even plus odd. Pag magkaiba, tas addition, the answer is odd. Next. O, 3 times. Ang y natin ay yung ating odd. Tama? So, ayan. Oh, 3 times odd. So, odd times odd, that would be odd number as well. Plus even, that would be, odd plus even, that would be equal to odd pa rin.
O y squared plus x. O ito, medyo mahirap kung even or odd parity rules ang pag-uusapan natin. Pero, gawin natin siyang number. Si y ay odd, so pwede natin gamitin ng 3. So, 3 squared plus uneven. So, ang 3 squared ay 3 times 3, that is 9. 9 is an example of an odd. Tama? So, odd plus even, that would be equal to odd pa din po. Okay? So, letter C lang po talaga ang even. Next one. If n is an odd integer, which expression will always result in an odd number? O, ganun pa din. Sige. O, try. Okay, you may pause the video po to answer this one. Okay? O, wait natin saglit na ma-pause nila. Okay, nakapag-pause na po ba yung mga dapat mag-pause? Well, now try to solve for this one. Okay? So, si n is odd. O, sabi natin kanina, odd plus 1, that would be an even. So, mali. Next. 0, odd. Or add, rather, but 0. Odd plus 3. Ano ba ang 3? That is also an odd. Odd plus an odd, that would be equal to an even number. Tama? O, 2n. 2. Ang 2 po ay example ng even number. Tama? 2 is an even. So, even times odd, that would be equal to even. O, next. So, alam natin na ang 2n ay even. So, even na yan. Plus 1, that would be equal to odd. So, ito po ang tamang sagot. So, letter B, mali. Letter C, mali. Okay? Next one. Okay? If A and B are both odd integers, what is the parity of A minus B? Pag parehas daw pong odd numbers yung A and B, ano daw po ang magiging sagot? Always even, always odd. Even only if A is greater than B. Letter D, it depends on the values of A and B. Okay? O paano ba tayo nagde-deal ng mga ganito? Okay? Una, alam naman natin with parity, wala tayong pakialam kung malaki or maliit ang value. Okay? As long as even or odd ang pinag-uusapan. Tama? So, etong letter C, hindi natin magiging sagot kasi kailangan yung value i-take in consideration. Eh, sa parity nga, wala namang consideration kung mataas or mababa yung value. So, si letter D din po, X na rin po yan. So, we now have 50% chance of answering. So, ang odd minus an odd, that would be equal to an even. So, our answer is always even. Sir, ang dali naman pala, pinakita mo pa yung pagbabawas ng choices. Kasi po, you have to realize it, bakit tayo nagbabawas ng choices. Para po mapataas yung chance ninyo. Okay? Kasi yung iba sa inyo, possible makalimutan yung mga parity rules na yan. Eh kung ako ang tapos malalaman ko sinagot niya yung C and D, medyo nakakalungkot yun kasi wala naman akong binanggit about sa value. Tama? Yung always even, always odd, may intindihan ko pa, baka nalito kayo. Pero kung isasagot nyo yung C and D, walang-wala kasi siya sa ating pinag-aralan. Okay po? So, ayan. Kailangan nyo rin talagang matutunan. Ako po, lagi kong pinagmamayabang to. Okay? Hindi ko pa rin naman hanggang ngayon, ako po ay yung taong naniniwala sa mga proof. Okay? Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako, wala akong exam pa na ibinabagsak, lalo kung ang exam ay multiple choice. Bakit? Kasi naniniwala po ako na ang multiple choice type of exam ay numbers game. Okay? And bilang isang tao na very critical, very medyo analytical, ganyan, nakakayanan kong gawan ng paraan minsan kahit hindi ako sobrang familiar with the question. Hindi ko po sinasabi na mataas ang score ang usapan lang natin papasa. Okay? So kung 75 yun, at least napatunayan ko pa din. Okay? Tama? Napasado pa din po. So ayan. So kaya po tinuturo ko sa inyo yung ginagawa ko na pagbabawas ng options kasi napakahalaga po niya. Kasi madalas sinasabi ko, pag nagtitake ako ng exam, ay nanghula lang ako. Pero yung hula ko po kasi ay educated guess. Okay?
Kasi may basis po ako kahit papano. Kahit yung pagbabawas lang ng options. Okay po? Na sana maipasa ko po sa inyo para magamit nyo po sa examination. Okay po? So, ayan naman yung tulong ko sa inyo. Next one. What is the priority of the product? X times Y times Z if X is even, Y is odd, and Z is odd. Letter A, odd. Letter B, even. Letter C, even only if X is a multiple of 4. Or letter D, undetermined. Ano tatanggalin? Pause muna dun sa mga gusto mag-pause, pag-isipan. Pero, yan na, continue na natin. Letter C is not the correct answer. Okay, hindi to tamang sagot. Kasi once again, value yung pinapatungkulan. Kapag usapin nga ng parity, wala tayong pakialam dyan. Undetermined, hindi rin yan. Kaya natin i-determine yan, naniniwala tayo. Either odd or even. Ano ba sabi natin with multiplication? So, multiplication, magkaroon lang ng isang even, automatic, the answer is even. Meron ba tayong isang even? Yes, meron tayong isang even, which is yung x. Yung y is odd, yung z is odd. So, our answer is letter B. Okay? Kasi may isang even lang, carry na yon. Okay? Now, for the division and fractions, ito po, compared kay addition, subtraction, multiplication, kay division and fractions po, hindi po masyado ginagamit ang parity rules kasi medyo malawak pagdating po ng division and fraction. Bakit? For example, dito, ang even divided by an even, the answer could be an even, it could also be an odd, it can also be a fraction. Okay? Let's have an example. I'll give you short example lang for this one, ha? Not comparing dun sa mga nauna kasi dun mas gamit na gamit po talaga. For example, we have 12 as the even. 12 divided by 2, that is equal to 6. 6 is an even number. Tama? Next, same number, 12. Divided by 4. 4, parehas silang even. 12 divided by 4, that is 3. That is an odd number. Tama po? Ang 12 divided by 8, they are both even. That would be equal to 3 over 2. Okay? Or kung gusto mong gawing decimal, 1.5. So, dito, pinapatunayan natin that an even divided by an even can be an even, katulad dito kay 6, could be an odd, katulad kay 3, or a fraction, katulad kay 3 over 2. Okay po? Next, ito naman. Dito medyo, medyo kaya na natin or pwede nating magamit. Bakit? Kasi dito, kay odd divided by odd, meron lang nabawas. Kasi kapag nag-divide ka ng dalawang odd numbers, ang choices mo lang nun, either whole number siya, pero odd number siya, or a fraction. Never ever magiging even. Okay po. Let's have an example. 15 divided by 3. That would be 5. 5 is an odd number. 15 divided by 7. They are both odd numbers. 15 and 7, 15 and 3 are odd numbers. So 15 divided by 7, that would be equal to that is equal to wala na siyang lowest term, 15 over 7 talaga, so fraction. Kung gusto mo maging decimal, 2.14. Okay? So, ayan. Napatunayan natin that odd divided by odd can be an odd, which is itong kay 5, can be a fraction, which is 15 over 7, or in decimal, 2.14. Okay? Paano naman kung even divided by an odd? Pag even divided by an odd, it can only be an even or a fraction, but never an odd number. Anong example natin dito? 20 even divided by an odd, which is 5. So, 20 divided by 5, that is 4. Ang 4 po ay even number. Tama? Next, same number, 20 divided by 3. Okay? Yan na yun, wala nang lowest term yan. But it could be written as a decimal, which is 6.66. Okay? So, it can be an even or a fraction. Depende. And last one, ito. Pag odd naman yung nasa taas, nasa ilalim ang even, ang sagot po ay laging fraction. Okay?
Lagi pong fraction. Example, we have 30 divided by 4. That would be 15 over 2. Or in decimal, we have 7.5. Okay? We also have 39 over 6. Could be written as 13 over 2. Okay? Or 6.5. Tama? So, ayan lang. Medyo dyan tayo pwedeng gumamit. Kasi kapag nakita mo yung odd, then divide by an even, ang sagot na dyan fraction. So, hindi ka makakita dyan ng whole number. So, ayan yung mga pwede nating gamitin. Okay? So, paano naman pag exponent? Pag yung isang even number daw po, ni-raise mo by any power, the answer will always be equal to an even number. Okay? Kahit yung power pa na yun ay even or odd number, even pa rin po yung magiging sagot. Kapag yung odd number naman po, ay ni-raise mo by any power, odd pa rin po ang magiging sagot. Saan ba kinuha yung idea nito? Kasi, di ba, for example, even, raised to 2. Okay, ano bang itsura niyan? E di even times even. O, tandaan po natin, basta may isang even sa multiplication, ang sagot na po agad ay even. Sa odd naman, kunyari, odd raised to 3. Any odd number raised to 3. So, that would be odd times odd, odd times odd times odd. Wala kang mailalagay dyan na even. So, ang magiging sagot pa rin po dyan ay odd number pa din. Dito, even pa rin. Doon din naman siya nagmula sa multiplication. Okay po? Sa multiplication lang din naman po yan kinuha. Example, di ba, 6 raised to 2. Ang 6 ay even. Raised to 2. 6 times 6, 36. Tama? 2 raised to 5. That is 2 times 2 times 2 times 2 times 2. That will be equal to 32. Oh. Kahit yung even raised, so ba yan odd, even pa rin po yung magiging sagot. We have here, for example, 3 raised to 4. So that would be 3 times 3 times 3 times 3. 3 times 3, 9. Tapos 3 times 3 din doon, 9. 9 times 9, 81. Okay? So, ayan po. So, once again, yung kay exponent or yung kay power, kinuha rin lang din po yan sa rule sa parity rule ng multiplication. Okay po? Ngayon, for example, may question na ganito. If n is an odd integer, which of the following must be even? Okay? Gamitin na natin kasi kanina medyo ang ginagamit lang natin dito ay ano lang din eh. Nagbigay lang tayo ng example. Pero ngayon may parity rule na tayo for powers. So pwede na natin ito ma-solve. Tama? N is an odd. So an odd raised to any number will always be equal to an odd. So this one, hindi siya yung sagot. Ito, odd raised to 3, odd pa din. Hindi rin ito yung sagot. Ang odd plus 2. Tandaan, ang odd plus 1, that would be equal to an even. Plus 1 ulit kasi plus 2 to, di ba? So, magiging odd. So, odd pa rin po yung sagot. So, hindi rin si D. So, ang natitira, si n squared plus 1. So, 0 squared nga, magiging odd pa din. Or odd squared, odd pa rin yung magiging sagot. Odd plus 1 that will equal to an even. So, this one is the answer. Okay po. Next one. Once again ha, pwede po natin ditong gawin na mag-substitute kayo ng number for the odd integer. So, pwede kayo mag-3 dyan. So, 3 squared, that would be 9. So, that is an odd number. So, hindi talaga si n squared. So, 3 cube, 27. Okay? So, hindi rin si n cube. 3 plus 2, that's 5. So, that's also an odd. So, hindi rin si letter D. So, doon talaga tayo kay letter B. Kasi 3 squared, that is 9. Plus 1, that's 10. So, that's an even number. Okay? So, which of the following is not always true? Odd times odd is equal to odd. Even plus even is equal to even. Even divided by even is equal to even. Odd plus an odd is equal to even. Eto, sure tayo, tama to. True. Lagay natin, wag check.
So, true. Even plus even, that would be even. So, true yan. Odd plus an odd is equal to even. So, true din yan. Dito, not always. Bakit? Kasi po, ang even divided by an even, that could be an even, an odd, or a fraction. Okay? So, pwede nga yung maging choices eh. Depende po sa numbers na ibibigay as an example. Tandaan, kapag kay division, ayan, medyo dyan tayo nagkakaroon ng not always, sometimes. Okay? Pero kay addition, subtraction, multiplication, powers, sure yan lagi. Okay? May specific lang tayong rule talaga doon. Next, if n is an odd and n is an even, what is the parity of m raised to n? Okay? Yang m raised, ito po, could be written as m raised to n. Ganyan. Okay? Kaya kapag may nakita po kayong gantong symbol, this is for exponent. Okay? It's for an exponent po. Okay? So, even only if n is large enough. B, only odd if the given odd is greater than the even number. Even, odd. Okay? O, ano bang rule natin? Di ba? Odd raised to any will be equal to an odd. Even raised to any will be equal to even. May binanggit ba about sa larger value, smaller value? Wala. Okay? So, letter A and letter B is not or are not the correct answers. A and B are not the correct answers. So, we are down to C and D. O, sino ba ang naging base? Si M ba o si N? Ang base natin ay si M. O, si M ay odd. Okay? Si exponent natin ay si N. So, siya yung N dito. So, ito yung sagot. Odd. Letter D. Okay? An odd base raised to any power is always odd. Next. O, ito. If an even number E is perfectly divisible by an odd number O, the quotient will always be an even perfectly divided by an odd. The answer will be even. Okay? Because even divided by an odd is either even or a fraction only. Okay? Even or fraction lang po ang pwedeng maging sagot. So, dahil sinabi, perfectly, ito po ha, ito yung clue word natin. Perfectly divisible. Okay? So, ayan. Next, a teacher, ito medyo problem na yung atake. Okay? Pero gamitan natin siya ng parity. A teacher wants to divide the class of X students into pairs for a project. If X is an odd number, which of the following must be true? All students will have a partner. Letter B, at least one student will be left without a partner. The number of pairs will be even. The number of students is a multiple of 4. O, ano ba sabi? Into pairs. Pag sinabing pairs, dalawa. So, ibig sabihin daw po, yung atin pong teacher, i-divide yung class into groups of 2. So, kailangan yung atin pong number of class should be divisible by 2 kasi by pairs yung gagawin. Pero dito kung mapapansin nyo, anong sabi ni teacher? That the x, which is the number of class, is an odd number. Ano bang sabi natin kanina? Even numbers are divisible by 2, while odd numbers are not divisible by 2. So, ibig sabihin, for example, if x is odd, so sabihin natin yung klase niya ay 31. Kung 31 divided by 2, that would be equal to 15. Okay? 0.5. Tama? Ay, 15.5. So, may 0.5. Ano mangyayari dito? Okay? 1 without partner. Kasi may 0.5. Okay po?
Hindi mo pwedeng sabihin na all students will have a partner kasi hindi nga siya divisible by 2. Okay? The number of students is a multiple of 4, hindi rin natin to pwedeng i-determine kasi ang binigay lang sa atin ay odd tsaka yung being pairs. Okay? Next. Odd number. Okay, the number of pairs will be even, hindi rin natin masisigurado. Ang masisigurado lang natin ay letter B na may isang estudyante or at least one of the student will be left without a partner kasi may decimal po. Okay? So, kailangan pa magdagdag ng isang tao si teacher dun sa klase niya kung ang gusto niya ay by pair po yung activities. Kasi kawawa naman. Or either, ang gagawin ni teacher, isasama yung isang student na walang ka-partner sa isang pair para by three na or trio na sila doon. Trio tagapayo na ang atake nila. Okay? So, ayun po. Next. Ito rin, problem din to. In a row of 101 chairs, the first chair is painted red, the second is blue, the third is red, and so on, alternating colors. So red, blue, red, blue, red, blue, red, blue. What is the color of the last chair? Is it letter A, red, letter B, blue, letter C, purple, or letter D? Cannot be determined. So magbawas muna tayo bago tayo mag-isip masyado. So una, purple, utang na loob naman. Red, blue nga lang yung choices. Alternating color nga lang. So, saan lalabas si purple? Diba? Hindi naman tayo nagko-color theory dito. So, ayan. Cannot be determined? We can determine it, definitely, kasi 101 chairs lang yan. Kaya-kaya naman natin yan. Okay po. So, our choices are either red or blue. Oh. Ang kanyang pagkakasunod-sunod ay red, blue, red, blue, red, blue, red, blue. Tama? Oh, si first, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ayan. Oh, kung mapapansin natin, yung mga red at yung mga blue may pattern. Lahat ng red ay odd numbers. Si blue lahat ay even. Ang tinatanong sa atin ay yung pang 101. Okay? Kasi 101 chairs eh. In a row of 101 chairs. So, si 101, that is an odd number. Therefore, this is a red chair. Okay po? So, ayan lang siya. Ganyan lang siya. You just determine the pattern, then gamitin natin. Okay, yung mga natutunan natin sa parity, yan sa even odd na yan. Okay? So, kaya yan. Diba? Okay? Next one. There are three siblings whose ages are consecutive integers. Which of the following must be true about the product of their ages? It is always a multiple of 5. It is always an odd. It is always an even. Or letter D, it is always a prime number. Okay? So, tatlong magkakasunod na integers. Yun yung edad ng tatlong siblings. So, for example, gawin natin 4, 5, 6 yung edad niya. 4 is an even. 5 is an odd. 6 is an even. Tama? Or, pwede rin mangyari 5, 6, 7. So, that is an odd, an even, an odd. Kung mapapansin natin, kahit ano pang combination yan, laging may isang even. Tama po? There is always one even number. O eto ay product. O kapag product, that's multiplication. Multiply. Okay? Ano bang rule natin sa multiplication? Kapag may isang even, automatic, the answer is even. So, the answer is letter C. Okay? It is always an even number. Okay? So, ngayon, for the next topic, which is the fundamental operations, okay, I'll be discussing it to you sa susunod. Okay pa? Sa next video natin, we'll start with the fundamental operations. Okay? So, ayan. So, that's it for the first part of our first set.
of numerical ability na discussion. Huwag kayong mag-alala, hindi nyo mamimiss ang math dahil pinagpala na naman po ako ni Sir Eric at ng Smatay Training Institute team ng napakahabang oras sa inyo. So, hindi nyo mamimiss yung boses ko. Huwag kayong mag-alala. So, that's it for the first part. After watching this video, you should answer your formative assessment para ma-practice naman natin kung ano po yung natutunan nyo for this video. So, yun lang po. Maraming salamat. After you answer your formative assessment, pwede na kayo mag-proceed on the next video. Okay? So, maraming salamat po. Thank you for watching this one and I hope may natutunan kayo sa ating first part ng ating discussion. Okay? So, maraming salamat po. See you next time, class.